Hello guys, it's a wonderful day today sa Barangay Banawang, Malasiki, Pangasinan. I'm doing this vlog with my Ate Naning. Kilalang kilala siya sa pangalang Naning Kambing dahil nga sa kanyang negosyo. Siya po ay isang goat buy and sell. At nandito po kami ngayon upang ipakita sa inyo yung mga benepisyo ng pag-aalaga ng kambing. Tara! Papasok tayo sa maliit na kulungan na gawa ng ate ko. To be honest guys, napakadali lang din gumawa ng kulungan. Dahil kung ikaw ay mag-aalaga ng kambing, yun ang unang-una mong isa-secure, kulungan ng iyong mga alaga. Tara, pasok tayo. Yeah. Medyo hindi pa ganun ka-okay yung kulungan ng ate ko dahil nga nagsisimula pa lang din siya. Ngunit, papakita ko na sa inyo, sneak peek ng kanyang mga alagang kambing. Yan. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ka mag-aalaga ng kambing? Number one, napaka-minimal lang po ng gastos ng pag-aalaga ng kambing. Dahil nga una, ang kinakain lang ng mga ito ay fresh grass. Grass lang po ang kanilang kinakain. Of course, also have supplements. Yun nga lang ay napaka-minimal lang din po nun dahil masustansya na para sa kanila ang damo. Meron din po silang hagdan. Ayun, oh. So nakita niyo yung kambing na yun na umakyat. May tutulugan sila sa parang may pagka-double deck sila. Dahil ang mga kambing ay hate na hate ang putik. Number one, ayaw nila ng basang floor kapag sila yung nagpapahinga. Number two, madalas silang magkasakit kapag yung floor or yung inaapakan nila is maputik. Naispatan ko rin pala itong kambing na ito, napakalusog. Diyan mo po makikita ang kambing kung malusog. Makikita mong hindi lumalabas yung ribs niya, and then napakaliksi. Ayan. So, back to our topic, bakit ka nga ba mag-aalaga ng kambing? In the first place, bakit mo i-invest yung pera mo sa kambing? Wala silang ibang kinakain. They are only, herbivores. Herbivores sila, so hindi mo na sila kailangang bilan ng goat feeds or whatnot. Pwede siguro kung gusto mong, may mga goat feeds din na pwedeng ipakain sa kambing. Pero, bakit ka pa bibili ng goat feed kung sa lugar ninyo ay marami ng damo? Diba? Pwede mo silang ipastol dyan. Napaka-in-demand po ng kambing. Bukod sa masarap yung karne nito, ito din po yung karaniwang handa ng mga katulad ng kababayan nating Pilipino na tuwing may graduation o birthday o kaya tuwing Pasko, ganun. Hindi mo na problemahin yung ihahanda mo dahil nga meron kang kambing. Isa pa pong rason kung bakit napakaganda ng pag-aalaga ng kambing, mabilis lang po silang manganak. Mabilis silang magpalahi. Sa loob ng isang taon, maaari silang manganak ng 2 beses. At depende na yun sa lahi ng kambing na makukuha mo. Kung galante or talagang hindi madamot yung kambing na nabili mo, they can give birth to 2. Ganyan, 2, 3. Meron pang mga kambing na kung manganak 3. So napakaswerte mo kung sa isang anakan niya binigyan ka niya ng 3 anak, di ba? So return of investment na agad 'yon. So sabihin mong 6 months nanganak yung kambing mo. So you'll only have to wait another 6 months para manganak ulit yung kambing. So di ba? Kung bumili ka ng kambing na worth sabihin na nating 5,000, sa loob ng isang taon bawi na 'yon. Hindi lang bawi, naging triple na kung sakaling napaanak mo sa unang panganganak ng kambing, nanganak sila like 2, o di 2 na kaagad yun, papalakin mo lang, ilang buwan lang, bawi mo na agad, di ba? Meron ka pang karagdagan, halimbawa kasi nanganak, nasayo pa rin yung inahin, tapos may 2 anak, so naging 3 na, times 3 na siya kaagad, di ba? At saka napakadaling alagaan ng kambing guys. Yun din po ang ituturo ko sa inyo kung paano nga ba talaga alagaan ang kambing. Na nga po, kailangan meron silang magandang masisilungan tuwing tag-ulan kasi ang mga kambing na ito, alam nila kung uulan na. Uuwi na tong mga to. Nakakulong sila in the meantime kasi balitadong may darating atang bagyo. Dati-rati nakakawala lang sila dyan sa compound namin. Pero sa ngayon, kinulong muna ni ate dahil nga uulan, baka abutan sila ng ulan sa labas habang naghahanap ng makakaing damo. Kaya ang ginawa ni ate, ayan po, kumuha na lang siya ng damo na ipapakain niya
Like, hindi na sila nakakawala ngayon. Napakadaling i-maintain, yun lang ang kailangan mo, magandang masisilungan, tubig. Kahit sino naman, kailangan hydrated, di ba? So, yung mga kambing, hindi din pwedeng mawalan ng tubig dahil dun din nila kinukuha yung hydration nila. Kailangan nyo din ng ganyan kasi kung sakaling ayaw nyo nagpapastol ng kambing, kailangan nyo ng parang kainan nila. And we will be interviewing my ate later. And by the way pala, si ate nagbabay and sell ng kambing. Alam niyo yun, yung mga kambing dito, laging mga stranger, laging bago. So, walang nagtatagal na kambing dito sa mini farm niya dahil nga pag may bumibisita dito sa amin from other towns, kasi nasa Malitsiki, Pangasinan kami. Pero may mga pumupunta pa rin dito ng mga taga San Carlos, iba't ibang mga karatig bayan para lang bumili ng kambing na aalagaan nila or kakatayin. At ayun na nga, nandito na po tayo together with Naneng. I-interviewin natin siya upang masagot ang ating mga katanungan. Ate, gaano ka nakatagal na nagbabay and sell ng kambing? 2 years. 2 years. You already have the experience, right? So, napagdaanan mo na yung mga bagay-bagay na kailangan mong iwasan sa pag-aalaga ng kambing. Anong maipapayo mo sa mga gustong mag-alaga ng kambing? Tiyaga lang. Number 1, Hard work. hard work. Sa isa pa, huwag pabayaan sa pagkain. Ah, Sa okay. mga vitamins nila. So may mga vitamins din kasi ang sabi ko sa vlog kanina, minimal lang naman yung mga vitamins na ginagamit natin para sa mga kambing. Tama yun, di ba? At hindi siya masyadong magastos. Okay. At saka nga pala guys, kahit ano namang investment, merong risk. Sa kambing naman, napaka-minimal lang din ng risk. As long as you can handle it, you have the time to take good care of your pets. Talagang maiiwasan natin yung risk. Kasi si ate din, nung nag-i-start pa lang din siya, hindi natin maiiwasan na may mga casualties, may mga mamamatay dahil sa sakit. Pero natututunan niya kung paano maiwasan yung mga ganong sakit. Especially ngayon tag-ulan, it's September, medyo maulan-ulan pa rin ang panahon dito sa Pilipinas, kaya kailangan medyo maingat ka lang. Hindi talaga sila pwedeng nababasa or nakababad sa putik. Kaya ayun nga, napaka-importante na nga yung inaakyatan nilang deck para tuyo yung sahig na inaapakan nila. Of course, hygiene. Diba? Kapag ikaw ay nag-aalaga ng pet, kailangan nililinisan mo rin yung mga kulungan nila para maiwasan yung mga pagbuo ng mga viruses sa kapaligiran ng kambing. At saka ang kagandahan po sa mga ganito, pag mahilig kang kumain ng kaldereta o pinapaitan, napakasarap talaga ng kambing. Tsaka ito, gusto ko lang din i-feature to si Bruno, napakagwapong kambing. Tsaka ang takaw-takaw niya. Kung may mga katanungan kayo about sa pag-aalaga ng kambing, kasi itong vlog na to is biglaan lang din. May mga details na hindi ako na ikwento, ibawi nyo na lang po sa comment section. Iwan nyo yung mga katanungan nyo. Siguro sa mga susunod na video natin, sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo. At saka guys, I forgot to ask, since si ate nagbabuy and sell, you can always contact her at 0906-2658-426. At panigurado guys, hindi kayo magsisisi dahil makikita nyo in actual yung mga kambing na alaga niya. So makakapili kayo ng mapupusuan yung kambing at for sure, affordable price. Look for Naneng Kambing. Kilala na nila yon. Maraming salamat. And again, this is Maynard Digo Hermano. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and share my channel para sa mga gustong mag-invest sa kambing, magkaroon sila ng a little knowledge about it. So again, this is Maynard. Have a good day, mga katropa dyan.